mga taga Siquem at Bet-Milo ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno ng ensina sa Siquem at itinalagang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Joatam, tumayo siya sa itaas ng bundok ng Gerizim at humiyaw, "Mga taga Siquem, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos." Noong unang panahon, nag-uusap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari. Sinabi nila sa olibo, "Ikaw ang maghari sa amin." Sumagot ang olibo, "Kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao kung ako ang mamamahala sa inyo." Sinabi nila sa igos, "Ikaw na ang maghari sa amin." Ngunit sumagot ang igos, "Kakailanganin kong iwan ang masasarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo." Kaya sinabi nila sa ubas, "Ikaw na ang maghari sa amin." Sumagot ang ubas, "Sa akin nanggagaling ang alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Kakailanganin kong iwan yaon kung ako ang maghahari sa inyo." Kaya sinabi nila sa dawag, "Ikaw na nga ang maghari sa amin." Ang sagot ng dawag, "Kung talagang ibig ninyo akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sedro ng Libano." Ang salita ng Diyos. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari o poon dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya na ang iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpalat, pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong ipinagkaloob. Buhay na mahaba't walang pagkatapos. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinadakila mo ng iyong tulungan. Naging bantog siya't makapangyarihan. Iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan. Nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito, "Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, 'Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa.' At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabing-dalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon. At gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, 'Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh.' Sagot nila at sinabi niya, 'Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan.' Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, 'Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho.' Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo at nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?' At sinabi niya sa isa sa kanila, 'Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na.'
Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko o naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat, higit po lalo sa inyong mga sumusubaybay dito sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, dito sa TV Maria. Mga kapatid, naalala ko po noong seminarista pa po ako, inutusan po ako ng aming mga priest formator, sabi, Aldwin, yung mga income natin noong alumni homecoming, i-deposit mo na sa bangko. So, dali-dali, pumunta ako sa pinakamalapit na bangko sa amin para makabalik din ng maaga. At kung di nyo na po matatanong, sa mga bangko ngayon, uso yung tinatawag na electronic queuing. Yung parang may maliit na computer, i-input mo doon yung transaction mo, tas bibigyan ka nila ng maliit na number. Yung number na nakuha ko noon, N38. At tinignan ko po sa screen, ang pinoproseso ay N35. So tatanungin kita, ilan na lang po ang iintayin ko bago ako matawag? More or less, 3 tao na lang. So sabi ko, mabilis lang to. N35, N38 ako, 3 tao, siguro 5 to 10 minutes. Tapos na yan, balik na agad akong seminaryo. Gulat ko lang po, maya-maya, biglang may pumasok. Isang pulutong ng senior citizens. Siguro mga 8 to 10 na senior citizens, mga lola, magtatransak yata regarding sa kanilang mga pensyon. Ito po yung problema. Sa mga bangko, pag may dumating na mga senior citizens or mga people with handicap, sila po ay tinatawag bigla na priority. Sila po agad ang uunahin kapag na-detect po nung electronic queuing na ito, ano tong customer na to, senior citizen, biglang mauuna po sila. Kaya kanina, N35, ako N38, 3 tao, biglang pumasok sa gitna nun. P1 to P10. Ano yung P? Priority 1 to priority 10. Kaya lumabas, mag-iintay pa ako ng mahigit kumulang 13, 13 na katao. Di nyo po matanong, ang sakit po ng loob ko nun, ang init-init po ng ulo ko nun. Kasi sabi ko, ba't ganon? Gumising ako ng maaga, pumunta kaagad ako dito, halos kami na nagbukas ng bangko para lang maproseso kaagad. Tapos sila, kung kailan nila oras gusto dumating, proseso kaagad. Parang unfair, parang lugi naman kami. Bakit ko po ito kinuwento sa inyo? Kasi ramdam ko lang po yung mga pinagdaanan ng mga manggagawa sa ebanghelyo natin sa araw na ito. Narinig po natin na merong isang may-ari ng ubasan na nagtawag ng manggagawa ng 6 a.m., 9 a.m., 12 noon, at 3 p.m. Imagine nyo na lang po yun mga kapatid. Yung tinawag ng 6 a.m., kapareho niya lang lahat ng sweldo, yung 9, 12, 3 p.m. At ito pa yung pinakamasakit. May tinawag pa yung may-ari ng ubasan ng 5 p.m. Kung matatapos yung shift nila ng 6 p.m., yung tinawag ng 5 p.m., ilang oras na lang pong magtatrabaho? 1 oras lang. Pero, yung sweldo nung nagtrabaho ng 1 oras at yung sweldo nung nagtrabaho ng 12 hours, pareho pa din. Hindi ba nakakasakit ng damdamin? Lord, bakit naman ganyan? Pareho pa din. Lalo ni mga 6 a.m., di na nga ako nag-breakfast, tiniis ko pa yung init nung araw. Tapos yung sweldo ko, pareho lang dun sa sweldo nung 1 oras lang nagtrabaho. Kaya mga kapatid, kung iisipin, no, unfair nga ba ang Diyos? Talaga bang may pinapanigan siya? Pero bigla lang po akong napaisip. Sino ba may mali sa kwento? Mali ba yung may-ari ng ubasan? Na generous lang siya, mapagbigay lang siya? Mali ba yung tinawag ng 5 p.m. na tinanggap niya parehong sweldo ng 6 a.m.? Tinawag lang naman siya, tinanggap lang naman yan, binigay sa kanya. Pakiwari ko po, ito po yung parang problema.
Kasi itong mga tinawag nung 6 a.m., nung natanggap nila yung sahod nila, imbis na magpasalamat at matuwa sa nakikita nila sa harap nila, anong ginawa nila? Nakafocus sila, nakatingin sila sa pagpapala ng iba. Di ba madalas ganon tayo? May natanggap kang biyaya, pero imbis na tignan yung biyayang natanggap mo, titignan mo yung biyaya nung nakapaligid sa'yo. Tatandaan nyo to mga kapatid. Ang laging nakatingin sa biyaya ng iba, liliit ang tingin sa natanggap na grasya. Uulitin ko po, ang taong laging nakatingin sa biyaya ng iba, liliit ang tingin sa natatanggap na grasya. Kaya masama ang loob nitong mga nagtrabaho ng 6 a.m. Kasi imbis na tignan yung sahod nila, tinignan nila yung sahod ng iba. Kaya nga po pag nakatanggap, focus on it, magpasalamat, be grateful. Halimbawa sa mga estudyanteng nandyan, kapag nakakuha ka ng 12/20 sa quiz, huwag ka nang magtatanong. Kasi kapag tinanong mo yung seatmate mo at ang nakuha niya 20/20, ano maramdaman mo? Buti ka pa, maiinggit ka. Focus on your 12/20, magpasalamat ka. Lord, thank you. Meron akong 12/20. Pasado pa ako, hindi ako bagsak. Learn to focus on your blessings. Not focus on the blessing of others. Otherwise po, pag lagi kang nakatingin sa iba, biyaya ng iba, tendency maiinggit ka, lalo na pag pakiwari mo mas malaki yung nakuha nila. At isa pang tendency, pag nakatingin ka ulit sa biyaya ng iba, nakita mong mas maliit yung kanila kumpara naman sa'yo, tendency, yayabang ka naman. Mas malaki yung akin, buti nga sa inyo. So please, the next time you receive anything, the simple response, gratitude. Magpasalamat. No comparison. Huwag na ikumpara sa malaki maliit na tanggap ng iba. Pag nakatanggap, magpasalamat. At tatandaan mo lang to, ang taong laging nakatingin sa biyaya ng iba, liliit ang pagtingin sa natatanggap na grasya. Magmumukha talagang maliit yan kung lagi mo yang ipapares sa malalaking biyaya ng iba. So be grateful. Tandaan mo, anuman matanggap mo, para sa Diyos, lagi yang sapat para sa iyo. Amen.